Hi friends, I'm Renz, and welcome to another episode of Catch Reality Season 2, where we go deeper with our deepest secrets, embrace ourselves, own our stories, and make a healthy conversation about it. Ayan, so episode 3 na tayo. Nakasurvive tayo for the last 2 episodes. So it's Friday, TGIF friends. So sa mga may hangouts dyan, may mga ganap, enjoy nyo lang. And yeah, and just to have a story though, kasi diba last week ang episode natin is about bakit ba hindi na lang tayo. And I told a story about one of my closest friends. And nakakatawa kasi napanood niya. Nag-message siya sa akin, then napanood niya nga. And alam naman niya siya yun. And sabi niya sa akin, dahil dyan, magka-catch up na ulit kami. Kailangan na ulit namin magkita. So, kukwentuhan ko kayo after kung anong nangyayari kaya. Joke lang! Joke lang. So, yeah. So, thank you kung sino ka man. Thank you, friend. Ayan. So, last week, from our last episode, may nagtanong din na friend ko din. Sabi naman niya, paano kung may nangyari dun sa mag-friends? Possible pa ba maging normal yung pakikitungo nila sa isa't isa? Lalo't yung attraction nila pretty obvious. Alam mo, ako, ang take ko dito, ang init. Nagpapagod na. Ang take ko dito, first and foremost, kasi nabanggit niya lalo na kung pretty obvious yung attraction eh. Both ba sila mutually attracted sa isa't isa? Yun yung una kong take. Pangalawa, kung isa lang naman yung attracted and may nangyari, they are coming from a background na close friends talaga sila. I think they could still be friends kung anong setup nila. Alam mo yun, they can still be friends. Pero, ang pinaka-important thing here is, you need to address what happened. Anong meaning? Bakit kayo pumayag sa isa't isa na may mangyari? Or siguro depende sa scenario kung it is a scenario ba na talagang you're fully aware na nangyari yon, or kasi possible, 'di ba, baka galing sa inuman or alam niyo yan, may influence of alcohol, so may mga bagay tayo na kahit totally aware tayo pero dahil nga may influence of alcohol, mayroon tayong mga nagagawa na alam niyo yun, possible, baka siguro hindi dapat, alam niyo yun, yung mga ganun, or beyond our limits, you know what I mean? So, ayun. So, I think possible pa din naman. Basta mapag-uusapan nyo kung ano nangyari. And clear, diba? Yun nga yun eh. Yun yung tamang term. Clear dapat sa inyo na may nangyari pero I want to value our friendship, diba? And dapat makikita yun sa action after, diba? Siyempre yung mga awkwardness, di naman yun naiiwasan, gano'n. Pero yun nga, you need to talk about what happened. And you can still be friends, diba? It depends on your setup. And yun nga kung gaano ba kalalim yung pagkakaibigan niyo. Kung masisira ba siya dahil sa ganong aspeto, di ba? So, yeah. So, let's proceed. Ayan. Actually, in the first 2 episodes, medyo light pa. So, ngayon, I think yung mga natirang yung mga natirang topics dito ay may pagka-explicit na. So, tingnan natin kung anong mabubunot natin for today's episode. But, before that, I have here my Spanish latte, homemade Spanish latte, go-to coffee ko yan. And I have here egg cheese sandwich. Naman. Okay, so ano pang inaantay natin? Bumunot na tayo. Since it's Friday, mataas ang energy natin ngayon. And sana tong energy na to is mag-translate sa topic natin for today. So, ayan. Tayo. Okay. Ito medyo mahaba. Medyo mahaba. Okay, ano kaya to? Hindi na ako kinakabahan kasi pangatlong episode na to. So, go. Actually, may dinagdag ako dyang topic. So, hindi ko alam kung yun yung mabunot ko. Oh! For the longest time na sinimulan ko to, isa to sa mga actually gusto kong i-share. And may mga tanong ako about this one. So, ang nabunot ko, ito medyo explicit na to. Okay. Ang nabunot ko ay
Public CR encounter. Public CR encounter. Where, when, and how did that happen? Isa to sa mga, paano ba, naging trauma ko. And naging reason kung bakit ako may anxiety. Wala, kinakabahan ako. Anyway, ayun. Very personal tong story na to, I must say. And this is something na I think I am already brave enough to tell or to talk about. Actually, madami akong encounter here sa gantong setting. Kumbaga, I have encounter sa bawat era ng exploration ko. Meron akong encounter nung time na dinedevelop ko pa lang kung ano talaga yung sexuality ko. Meron akong encounter nung time na sobra akong nag-e-explore. Meron din akong encounter nung gusto ko nang tumigil sa pag-e-explore. Alam niyo yan? So, bawat era ng journey ko, may encounter ako sa gantong setting, public CR encounter. So, parang hindi ko na yun iisa-isahin. Pero siguro ang gusto ko lang, kaya ko to nilagay dito kasi ang gusto ko, meron akong gustong itackle or certain story na i-share sa inyo. And I'll be specific about it. Itong specific encounter na to, na-encounter ko to, ano ba, sa era ko na I'm already letting go or gusto ko nang itigil yung mga explorations ko. Yan. So, kumbaga nasa last era na ako. And alam niyo yung feeling na yung nandun ka na, may mga ginagawa ka na para tigilan yung mga nagawa mo before. The more na lumalayo ka dun sa gusto mong layuan, the more na nilalapitan ka nun. Niyo ba? May experience ba kayong gano'n na parang ayoko na. I mean, gusto ko nang i-let go yung mga past experiences ko. Pero bakit lalo pang lumalapit? And I have this recent experience. Hindi pala siya recent. I think this year lang or kailan ba? Oo, tama. This year may mga encounter ako na ganito. Nag-gym kasi ako sa Anytime Fitness. Nung time pa yun na active ako mag-gym. Tapos, sa taga-Antipolo kasi ako. So, ang pinag-gyman ko lang naman ay AF sa Robinsons Antipolo, Robinsons Mall Antipolo, or sa Vista Mall. Pero, I used to work out sa AF sa Robinsons Mall. And, there were times na nag-CR ako sa public CR doon. Ako syempre, sa age kong to and sa experiences ko, hindi naman ako manhead para hindi maramdaman or hindi mapansin yung mga people or, you know, part of the community na may urge sa ganong setting. May mga times na I'll go there and alam niyo yun, sobrang creepy ng paano ba? I don't want to hurt anyone in this story, pero alam niyo yung feeling na ang creepy. Paano ko ba siya i-explain? Parang, sorry kasi sobrang spontaneous nito. Wala akong script dito. So, I'll try not to hurt anyone, pero I'll still try to be honest and say what I want to say. Yun nga, may mga times na nag-CR ako doon. Tapos, pag sa labas pa lang ng CR, may nag-aabang na. Pagpasok mo sa CR, yung nag-aabang na yun, makikita mo biglang susunod. Minsan, pag mag-CR ako doon, may nag-CR din, pero ang tagal. Kaya ako nag-CR before sabi, may magkatanong. May hirap pag nag-record din. Pag nagko-content din. Kaya ako nag-CR before mag-gym kasi gusto ko lang, minsan conscious ako I mean, gusto ko pag nagpunta na ako sa gym or pag nasa gym na ako, medyo okay na ako, okay na yung itsura ko. Minsan ayoko naman sugdog kasi nga syempre AF yun. May ganun akong thinking. Ganun din ba kayo? Kaya ako nag-CR sa public CR before dun sa AF mismo. So, ayun. Nag-CR ako, minsan titingin ako sa sarili ko, naayos ko yung sarili ko, ganyan-ganyan. Or minsan, parang honestly, nasi-CR ako. I mean, naiihi ako, ganun. Tapos pagdating ko doon, minsan,
mayroon nang nasa loob ng CR, tapos nasa yung cubicle, ay, ano tawag doon? Yung urinal, nasa urinal siya, tapos lalapit doon sa, minsan nasa mirror ako or nasa lavabo, tapos lalapit siya doon, tapos mag-CR ako, tapos bigla siyang susunod. May ganun ba kayo experience? Na parang, di ba, ikaw hindi ka naman tanga eh, parang hindi mo isipin na, alam mo yun, galing ka na nga doon, di ba? Tapos, nung nag-CR ako, bigla lang siya lumapit. Tapos may mga times din na, yun nga, may mga susunod sa'yo, may mga times din na talagang may aggressive. Mayroon talagang aggressive na titingin sa'yo. So, I will not speak for everyone na nakaka-experience nito or naka-experience ng ganito, no? Pero ako kasi, ako na may ganitong parang journey, I would say na journey, siguro sa gay life ko, ganyan. I have this feeling na, yung, hindi ko masasabing curiosity, pero siguro sa dami ko na rin napanood, yung thrill, pero andun na kasi ako sa era na gusto ko nang i-let go, gusto ko nang, alam mo yun, ayoko nang ma-experience yung mga napapanood ko. Diba? Alam mo yun, yung ganong feeling. Pero pag nandun ka, parang feeling mo naka-caught off guard ka. Na, and I'm really thankful na hindi naman ako pumatol. Yung era na talagang aggressive yung guy, tapos buti na lang hindi ako pumapatol. I mean, hindi ko pinapakita or alam mo yun, hindi ko naman din siya sinaktan physically or parang hindi ako nag-eskandalo doon, 'di ba? Pero kung gagawin yun sa iba, lalo na sa mga bata or sa tao na hindi naman walang idea sa ganun, 'di ba? Nakakatakot 'yun. Sobrang traumatic 'yun. And ako, kahit nga na meron akong mga experience or mayroon akong backstory na sa journey ko, I mean, alam mo 'yun, natutrauma pa din ako. Sobrang init. Ayun. Siguro kasi kinakabahan ako kaya sobrang pawis na pawis ako ngayon. Natutrauma pa din ako and to the point na ayoko na mag-gym. I mean, may ganun na parang ayoko na mag-gym kasi nga may ganun eh. May ganun, alam mo kahit hindi ka naman talaga pupunta, hindi ka naman talaga mag-CR doon, pero yung nasa labas sila, tapos same faces, friends, same faces. Kaya parang ako, hindi ko magets. Actually, ito yung mga question ko. This is a sharing na I also want to ask sa inyo, someone, kung ano yung mga nasa headspace ng mga taong nandun. Ito yung kumbaga, what this experience taught me. Pero actually, it's not a lesson, but a question. Why there are people trying to gain experience on that kind of setting? Yun yung major question ko. Bakit ba may mga tao na ang lakas ng pagmumukha? Medyo ka. Ba't may mga guys na gusto yung ganun? Alam mo yun, ang lakas ng loob na gawin yun doon. I don't want to tell something na baka ganito lang. Pero based kasi sa napapanood ko, based sa mga nababasa ko din, it's because of the thrill. May mga, diba, alam naman natin na we have different preferences, we have different kinks, different fetish, diba? If you're aware of those things, fetish meaning you're being turned on kapag ito yung ginagawa sa'yo or kapag ganito yung setting. As much as I want to respect those different kinds of kinks and fetishes, sana naman they also know the concept of having consent. Kasi nasa public yun eh. Alam mo yun, na public area kayo eh. And, syempre, sa normal thinking, di pa kayo natatakot na mahuli kayo ng guard doon. Actually, meron akong experience eh, na mayroon nang nagmamatsyag na guard. Pero, in-expect ko syempre na malilimit yun or mapapansin na nila yun or alam mo yun, alam na nila na kung sino yung mga nun. Pero sa pag-gym ko and sa continuous ko na nagpupunta ako dun, bakit ganun pa din? Parang hindi naman nagbago, walang naging respond dun sa ganung concern. And I don't know if that concern is being raised at the first place, diba? And wala din naman ako personally, minado naman ako, wala akong guts para magsumbong or whatsoever. Kasi siguro parang nakakahiya yun. Pero dapat niya hindi, di ba? Kasi nga, they are invading your privacy.
diba? In that kind of setting. And another question, ito talaga, isa pa to sa sobrang gumugulo din sa isip ko, especially that time. Bakit ako? Bakit ako? Bakit sa tingin nila, ako yung kaya nilang ganunin? Kaya nilang silipan, kaya nilang itis, diba? Bakit pag nakita ba ako, baklang-bakla ba ako? I mean, I'm not being against doon sa mga kapatid natin na expressive when it comes to their appearance. Wala akong, or sa kanilang behavior, hindi ako against doon. Pero I'm just thinking na bakit ako po yung nakaranas ng ganun, diba? And may mga times na since nga may mga experience ako or hindi naman ako tanga sa mga ganun, sa ganun, minsan nakakatitigan ko or parang natitignan ko sa mata, tapos siguro may meaning na yon, alam niyo yung mga ganun. And as time goes by, na pinaprocess ko yung ganung experience ko, inalam ko ano yung dapat kong gawin to avoid that. Yun una yun. Hindi na ako tumingin or pag nandun ako sa ganung area, hindi ako alam mo, iwasan ko tumingin sa iba or matingnan sila sa mata. Pangalawa, focus kung anong dapat mong gagawin. Ihi ka, dudumi ka, or as much as possible, kung merong ganong experience, kung may ganong ka-experience sa ganong setting, sa ganong specific public CR, wag ka lang mag-CR doon, diba? As simple as that. Ayun. Pero alam niyo yun, to be honest, paano, ako may ganito akong awareness, paano yung iba, diba, nawala? Paano yung mga mas bata sa akin? Paano yung mga teenager na dinedevelop pa lang nila yung sexuality nila, yung identity nila, yung orientation nila, diba? And take note, ito talaga, take note, friends. I don't want to sound disrespectful, pero mga elders kasi, mga elders yung mga nandun, yung mga na-experience ko, yun yung mga na-encounter ko. Mga nasa, I think siguro nasa 40s, 50s. And I'm really sad kasi in the back of my head naisip ko, ano lang ba yung way para ma-experience nila yung ganon? Or ano bang trauma yung na-experience nila? Bakit ang lakas ng loob nila na gumanap sa ganong setting, diba? Anong nasa headspace nila? And this is something na hindi naman napag-uusapan. Parang never, hindi naman never, pero parang ayun, wala akong nakitang article or news or baka di lang lumalabas sa feed ko, pero wala akong nababasa about this kind of experiences. Kaya I want to raise this one. If meron kayong mga experiences about this encounter, mga public CR encounter, you can tell me, we can have a healthy conversation about it. And alam ko hindi naman to big issue, hindi to sobrang malaking issue, pero siguro as someone na sa community and may ganitong experience, pero I just want to voice it out kasi baka mamaya may mga tao na sobrang natutrauma na sa ganun, may traumatic experience sa ganun, and wala silang way to say it, 'di ba? Baka nahihiya sila magsumbong. Actually, matagal na pero meron akong ka-work na naka-experience ng gano'n. And medyo malala yung na-experience niya. And straight yun At muntik niya ng suntokin. Hinabol niya at muntik niya ng suntokin, diba? Alam niyo yun. Nakakatakot. Nakakatrauma yun, to be honest. Nakakatrauma yung gano'n. And yun nga, babalik ako dun sa nabanggit ko kanina. Thank you Lord kasi nabanggit ko siya. Nawala sa script ko. Sana binavalue natin yung concept of having consent, diba? Alam natin, and we respect, we have different fetishes, preferences, kinks, pero we need to value the concept of having consent. I don't want to speak to any teachings, traditions, or values na meron tayo, pero I just want to be particular on that aspect, the value of having consent. Hindi lang sa gantong bagay, hindi lang sa sexual encounters, pero sa lahat ng bagay, di ba? And that shows respect. That is something na pinapakita mo na may respeto ka sa tao, may respeto ka sa sarili mo. Diba? And I think that's a general rule. You need to have respect on yourself, and you need to respect others as well.
So, if you could go back, would you make the same decision? Why or why not? Alam nyo, if I could go back, sana mas stronger ako to resist yung mga ganong bagay. What I mean is, sana hindi na lang ako doon nag-CR. Nung first time ko na-encounter yun, sana hindi na lang ako doon nag-CR. Let go on, or di na lang sana ako naging aware. Ayun. And right now, kung tatanungin niyo ako kung paano ko siya in-handle yung mga ganun. Siyempre, hindi na natin naiiwasan na nag-CR pa din tayo sa public. Actually, since nga may mga experience ako nun na ganun, in my different eras, natatakot pa din ako. To be honest. Natatakot pa din ako mag-CR sa public, sir. Kaya, hindi ko masisisi yung mga tao, yung mga lalaki, na pinipili nilang mag-CR sa cubicle kaysa sa urinal. Diba naalala nyo, parang dati may connotation. Ako natatandaan ko, siguro bata pa din ako na to. Or parang, bakla ka kasi nag-CR ka dun sa cubicle. Or baka mamaya nakaupo ka umihi. Diba? May ganun, diba? Nag-CR ka dyan kasi nakaupo ka umihi. Pero, thinking of it right now, baka kaya sila nag-CR or umiihi dun sa may pinto kasi nga ayaw nila ng ganun, ayaw nila maka-experience ng ganun. Iniiwasan nila yung ganun, 'di ba? Na mag-CR sa urinal. I mean, umihi sa urinal. Yung nakatayo. I'm telling story about public CR, pero iba naman yung setting sa mga bars. Kasi 'di ba, sa ibang bars, especially gay bars, may mga urinals na walang harang. And I'm not speaking about it. I'm not speaking in behalf of that kind of setting. Kasi iba naman yan, di ba? Pero yun nga ito. Yun lang, parang I really want to share. Ako, ngayon habang sinashare ko to, di ko naman din in-expect na ganito yung magiging topic for this episode. Pero medyo nangangatal ako, parang ganun. Parang hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin. Pero thankfully, thank you Lord na I think nabanggit ko naman yung dapat ko mabanggit na concern or na-address ko naman or nasabi ko yung tamang words to address that concern. If you friends have this kind of experiences as well, you can DM me and have a healthy conversation about it. Kung may ganun kayong experiences and bumigay kayo sa experience na yon, it's okay. It will not define who you are right now, especially kung it was done without consent, diba? So, yun, medyo mabigat yung topic natin for this episode, pero I hope may natutunan tayo and I hope na-address natin yung concern na yun. Kaya, see you on the next episode. Medyo mabigat na rin actually yung mga upcoming episodes, pero we'll try our best to hugutan natin ng learnings yung mga yun. And this is a personal story na I'm thankful that I'm brave enough to tell. Ayun. So, see you on the next episode. Thank you friends for watching kung nandito pa kayo sa episode sa ganitong time na to. And don't forget to subscribe. So, yun lang. See ya!